Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, tuloy natin yung Nawaqidul Islam na pangwalo. Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. So napatagal tayo sa pagtalakay dito kasi napapaloob dito yung maraming iba't ibang mga usapin. Al-wala wal-bara, yung mga munafik, yung hangganan ng pakikitungo ng Muslim sa kuffar, at iba't iba pang mga usapin na sa kasamaang palad maaring nalilingid o hindi alam, hindi pinag-aralan ng marami sa mga Muslim. Kaya nangyayari sa usapin nito, may mga Muslim sobrang higpit, turing nila sa kuffar lahat kalaban o kailangang patayin o dapat patayin, katulad ng mga terorista. Para sa kanila, wajib pumatay ng kuffar, wajib. Hindi ka Muslim kung hindi ka papatay ng kuffar. Yun lang buod ng kanilang paniniwala. Meron naman sobrang luwag na yung Islam para sa kanila, yung hindi ka nalang kumain ng baboy. Pero makipagtulungan ka sa kuffar laban sa Muslim at iba pa, para sa kanila walang problema. Pero kung pag-aaralan nga natin yung paraan kung paano ito sinabuhay ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba, may kita natin ang mga batayan kung paano natin ito makatuwiran na maisa sa buhay. Yung pakikitungo sa mga tao. Alhamdulillah. Kasi nga ang mudaharatul kuffar alal muslimin, khuslatun min kisalil munafikin. Ito raw ay kabilang sa mga natatanging katangian ng mga munafik. So bukod sa shirk, na yung gumagawa nito ay nagiging musyrik, kasi nga kumbaga pinagtatambalan niya si Allah, na sumusunod siya sa iba pang kaparaanan o batas, hukom, liban pa sa batas ni Allah. So ito ay nagiging kufur din dahil ito ay katangian ng mga munafik. Kaya nga sa Islam, hindi ka pwedeng basta-bastang magbibintang sa sino man na siya ay munafik, kahit meron pa siyang mga katangian ng munafik. Kasi ang pagtawag sa sino man bilang munafik ay pagtawag din sa kanila na kafir. Kasi munafik, naghahayag ng pananampalataya, pero inililihim niya ang kanyang kawalang pananampalataya. So ganun ang munafik. Marami naman talaga Muslim ganito, di ba? Titingnan natin lahat ng kanyang kinikilos, lahat ng kanyang salita, lahat ng resulta ng kanyang kilos at salita. Puro nakakasira sa Islam. Pero kung mayroong bansang Muslim, halimbawa, mayroong estado ng mga Muslim, hindi ka rin basta-bastang makakapagbintang sa sino man ng nifaq. Dahil ito ay agad-agad mayroong kumbaga kasalanan ito, hindi lamang dun sa tinawag mong munafik, ito ay nagdudulot din ng instability sa estado. Kumbaga hindi ito basta-bastang ibinibintang. So maaring yung nagtatawag pa nga ng munafik kung mayroong bansang Muslim, maaari siyang iimbestigahan at maaari pa siyang mapapatawan ng parusa na katulad ng parusa sa chismoso, 80 na latigo at iba pang katulad nito, kung mapagtitibay nga na may mali siya, kumbaga yung kanyang pagbibintang sa sino man na ito ay munafik, depende sa paglilitis o pag-iimbestiga ng korte ng mga Muslim. Pero ito nga, pinag-aaralan natin ng mga ito, ang Nawaqidul Islam, hindi para maghahatol tayo. Pinag-aaralan natin ito pangunahin para sa ating mga sarili, inshallah, maiwasan natin at maituro natin sa mga mahal sa buhay, inshallah. Para maiwasan natin, yun ang pangunahin nating dahilan sa pag-aaral ng Nawaqidul Islam. Hindi tayo katulad ng mga ibang Muslim na may matutunan lang na konti. Kumbaga, nagmamadali sila
ni-apply ang mga bagay na ito, ihatol ang mga ito sa ibang mga Muslim. So hindi tayo ganun. So ito nga ay khaslah mula sa khisalul munafikin. Natatanging katangian ng mga munafik, kabilang sa mga natatanging katangian ng mga munafik, wa syu'batun min syu'abin nifaq. At kabilang ito sa mga uri ng nifaq o kabilang sa mga bahagi ng nifaq. Kaya nauugnay talaga ito pangunahin sa nifaq. Katulad dun sa ayah, dun sa Surah An-Nisa 138 to 139, sinabi ni Allah, tingnan natin yung serye ng mga ayah na ito. Surah An-Nisa 138 to 139. So may kinalaman dito yung mga munafik. So doon natin simulan doon sa, kasi serye ng mga ayah ito At maaring meron pang mga ayah na may kinalaman dito. So doon sa 134, Surah An-Nisa, chapter 4 yun, verse 134, Man kana yuridu thawabad dunya, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, wa kana Allahu sami'an basira. Sino man ang naghahangad ng gantimpala ng mundong ito, sinasabi ni Allah sa mga mananampalataya, huwag ninyong tularan ang mga naghahangad ng gantimpala sa mundo. At ang naghahangad ng gantimpala na ito, bukod sa kuffar, yung mga munafik. Kasi mga munafik, gusto nila na makuha ang pakinabang na nakukuha ng mga Muslim, at the same time gusto nila makuha ang pakinabang na nakukuha ng kuffar. Kaya ngayon mga munafik, balimbing. Palipat-lipat sila ng kanilang katapatan. Katulad na nangyari nga sa mga munafik sa Madina. Kapag mayroong pakinabang na mayroon sa mga Muslim, nakikihati sila sa mga Muslim. Pero kapag yung mga Muslim natatalo, nakikihati rin naman sila sa mga kuffar. Ganun sila. Pero sinabi ni Allah, huwag niyo tutularan ng mga yun. Na kay Allah ang gantimpala ng mundong ito at kabilang buhay. So dito makikita natin sa aya na ito, dito pa lang sa mundo, meron ng kabutihan sa pagiging Muslim, sa pagiging mananampalataya ng tao. So walang problema na kung ikaw halimbawa ay magmo-Muslim dahil nakikita mo yung pakinabang sa Islam dito sa iyong buhay sa mundo. Walang problema. Kasi meron naman talagang pakinabang Sa Islam, halimbawa, napakaganda ng kapatiran sa Islam. So, yun pa lang ay sapat ng dahilan, motivation na kumbaga kikilalanin ng tao ang Islam na mabuting relihiyon at papangarapin niya na mapabilang sa relihiyon na ito. Walang problema. Kung yun yung dahilan mo, halimbawa, na magugustuhan mo ang Islam. Pero syempre, para maging tuluyan kang maging Muslim, kailangan taglay mo yung imanul wajib. Yung mga pangunahin na mga pinaniniwalaan sa Islam para maituring kang Muslim. Yung paniniwala sa Arkanul Iman, paniniwala sa Arkanul Islam, at iba pang katulad nito. Merong pakinabang para sa mga Muslim dito sa mundo. Kaya nga, ang mga Muslim, di ba, kapag nagdudua, tinuruan tayo ni Allah, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana. Tinuruan tayo ni Allah na humiling kay Allah ng pakinabang ng kabutihan dito sa mundo at kabutihan doon sa kabilang buhay. At pinahintulutan tayo ni Allah sa maraming mga bagay na kapakipakinabang dito sa mundo. Pinahintulutan niya tayo magtrabaho, pinahintulutan niya tayo maging mayaman, pinahintulutan niya tayo maging magnegosyo, pinahintulutan niya tayo na mag-asawa, magkaroon ng mga anak. Pinahintulutan tayo ni Allah na makamit yung mga pinahintulutan na mga bagay na pinagnanasaan din o gusto rin makamit ng mga tao kahit hindi Muslim. So pwede. Sige nga, yung mga tao na ito na naghahangad ng pakinabang dito sa mundo, huwag kayong tutulad sa kanya. Taglay ni Allah ang gantimpala dito sa mundo at syempre gantimpala sa kabilang buhay na mas mainam kaysa sa ano pa mang gantimpala o pakinabang na makakamit ng tao
dito sa mundo. Na bandang huli nga, mas dapat na papangarapin ng mananampalataya ang gantimpala ni Allah sa kabilang buhay. Kaya dito sa mundo, namumuhay siya ng matipid. Yung simple lang na pamumuhay, na hindi yung magarbo, hindi yung extravagant na pamumuhay. Kasi nga sinabi ni Allah, di ba, walal akhiratu khairul laka minal ula, ang kabilang buhay ay mas mainam para sa iyo kaysa sa buhay sa mundo. At yung sa hadith, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kisu man dana nafsahu wasta'adda lima ba'dal maut. Ang tunay na matalino ay yaong naghahanda, o ang tunay na matalino yung nagtutuos sa kanyang sarili at naghahanda para sa anuman pagkatapos ng kamatayan. Kumbaga, tinutuos niya palagi ang sarili niya dito sa mundo, kung gumagawa ba siya ng mabuti o gumagawa ba siya ng masama. Siya na mismo ang naghahatol sa sarili niya. At itinutuwid niya yung sarili niya para manatili siya sa tuwid na landas. Yun ang tunay na matalino. Hindi yung maraming honor. Hindi yung maraming negosyo o mayaman, sikat. Hindi yun sukatan ng talino. Ang tunay na matalino ito, yung nagtutuos sa kanyang sarili palagi at naghahanda para sa kabilang buhay. Naghahanda para sa kabilang buhay kasi nandun talaga ang totoong pakinabang. Kasi sa kabilang buhay, habang panahon na tayo dun eh. Samantalang dito sa mundo, sige, sisikat ka. O yayaman ka. Magkakaroon ka ng impluwensya. Magiging malapit ka sa mga politiko. O pogi ka, marami kang asawa. O hanggang dito lang yun. Hanggang dito lang yun. At doon sa sinasabi nga na naghahanda para sa kabilang buhay, actually isa sa mga kahulugan nun, kung meron man siyang gagawin dito sa mundo, gagawin niya yun para sa kabilang buhay. Naintindihan nyo? Kung meron mang papakinabangan dito sa mundo, kukunin niya yun para sa kabilang buhay. Halimbawa, may gusto siyang babae, gusto niya mapangasawa. Hindi niya aasawahin yun, liban na lamang para sa kabilang buhay. Para makasama niya rin yun sa paraiso o kaya makatulong sa kanya na makapasok sa paraiso. Kaya hindi ka rin mag-aasawa ng kung sino-sino lang. Maging choosy ka rin naman pagdating sa pag-aasawa. Mamili ka ng babaeng mananampalataya, inshallah. Hindi porke yung babae yung lumalapit sa'yo, tutukain mo na. Sabi mo, yung palay na yung lumalapit hindi ko pa ba tutukain? Hindi pwede. Sa dami ng desperadong babae ngayon, may talaga yung mangyayari yan, yung may magpi-PM sa'yo, tapos sabihin niya sa'yo, ganito, ganyan gusto ko ba pangasawa? Ang galing pa nun. Ang galing. Kung paano manligaw yung lalaki, parang mas matindi yung nila, linyahan nila . Delikado to si Hasan, pogi pa naman to . Lapitin to. Hindi nakapag-Saudi. Delikado to. Marami yung sasabihin, yung sister, mag-PPM sa'yo, gusto ka mapangasawa. Sabihin niya, gusto ko nang matuwid ng papapangasawa, nakita ko sa iyo mga katangian na gusto ko. Tapos yung dulo nun, parang gusto pa niyang sabihin, pag hindi kita napangasawa, baka maligaw ako. Pananagutan mo, kasalanan mo. Ang tindi. Inshallah. Pagka ganon, tingnan nyo rin nga. Huwag kayong mag-aasawa, liban na lang na yung pag-aasawa nyo, pakikinabangan nyo rin sa kabilang buhay. Inshallah. Ang Muslim, yun nga, ang tunay na matalino. Tinutuos niya yung kanyang sarili. Kumbaga, may papakinabangan ba siya rito para sa Islam, para sa kabilang buhay o wala? Kung wala, iwan mo. Kung meron, di pagtiyagaan mo, inshallah. Yung trabaho nyo, di ba? Trabaho nyo, JNT, construction. Kung tutusin, may iba namang mas magandang trabaho, di ba? Pero at least yan, alhamdulillah, nakakapagsala ka. Tapos hindi ka nagigipit sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa relihiyon. O di dyan ka na lang, kaysa yung magtrabaho ka ng iba. So ganun ang mananampalataya. Kaya nga dito sa aya na ito, pinapaalala ni Allah, na huwag din yung gayahin yung mga
tao na naghahangad lamang ng kabutihan sa mundo. Dito na kayo kasi nandito pareho sa Islam ang kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay. Wa kana Allahu sami'an basira, at si Allah siya ang nakakakita, siya ang nakakarinig at ang nakakakita. Sumunod na aya doon sa 135, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. O mga nanampalataya, marapat na kayo ay maging mga tagapagtaguyod ng katarungan. Maging mga tagapagtaguyod kayo ng katarungan na mga saksi para kay Allah. Mga saksi kay Allah, kahit pa ang pagsaksi na ito ay laban sa inyong mga sarili. Naglakad ka lang? Ha? Nagloko na? Okay na. Paano ka punta rito? Nagmotor ka. Di bali pa, baka yung nga yung tambutso nun. Kasi may epekto rin yun eh. Paano nagloloko? Yun nga, baka pupasok din yung tubig, doon sa tambutso. Yun din yun, problema. Di bali mamaya, may lighter ako dyan. Ano natin siya? Sa iyo maging saksi raw alang-alang kay Allah kahit laban sa inyong mga sarili. Ibig sabihin, kumbaga, yun pa rin. Kumbaga, magtutuos ka sa iyong sarili ng makatarungan na pagtutuos. Hindi yung, ang tinutuos mo lang yung iba, pero yung sarili mo hindi mo tinutuos. Para bang nakikita mo lang mali nung iba, nakikita mo lang kawalan ng katarungan sa iba, pero yung kawalan ng katarungan sa sarili mo, hindi mo nakikita. Dapat nakikita mo, kahit yung anumang laban sa sarili mo. O kahit sa sarili mong magulang, dalawang mong magulang o malalapit na kamag-anak. In yakun ganiyan aw fakiran fallahu awla bihima. So yung inyong mga sarili, mayaman man o mahirap, si Allah ang pinaka karapat-dapat kaysa sa kanila. Sa iyong mga magulang o sa iyong mga kamag-anak. Mas karapat-dapat kang maging matapat kay Allah. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Huwag kang susunod sa pagnanasa, sa kapritsyo, dahil maaring maliligaw ka at mailalayo mula sa katarungan. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dahil nga kung kayo ay hindi sasaksi sa katarungan, tunay na si Allah sa inyong mga ginagawa ay nakababatid. Sa bandang huli, si Allah maghahatol sa atin. Sumunod na aya, Ya ayyuhalladhina amanu billahi, aminu pala. Ya ayyuhalladhina aminu billah. O mga manampalataya kayo kay Allah, wa rusulihi, wal kitabil ladhi nazzala ala rusuli. Manampalataya kayo kay Allah, sa kanyang sugo at sa aklat na ipinababa sa kanya. Wal kitabil ladhi anzala min qabl. At manampalataya kayo sa mga aklat na ipinahayag na nauna sa Quran. So, ibig sabihin, pinaniniwalaan natin na totoong merong Torah, totoong merong Zabur, totoong merong Suhuf Ibrahim, totoong merong Injil. Bagaman wala na yung mga original nilang anyo ngayon, naniniwala tayo na ipinahayag ito doon sa kanilang mga respective na mga propeta at sugo. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dalla dalalan baida. Sino man ang hindi manampalataya kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo at sa kabilang buhay ay naligaw sa pagkaligaw na malayo. Dito may kinalaman din dito yung mga munafik. Kasi yung mga munafik, hindi naman talaga sila nananampalataya. Pinapakita lang nila yung kanilang pananampalataya, pero sa kanilang mga puso, wala naman silang pananampalataya na kahit na ano sa arkanul iman. Sumunod na aya, Innal ladhina amanu thumma kafaru. Ito na yung mga munafik muli. Innal ladhina amanu thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu
kufra. Pabalik-balik sila. Magpapakita ng pananampalataya, magpapakita ng kawalang pananampalataya. Which is nandun din naman talaga sa kanilang mga puso. Ang mga nananampalataya, tapos magmumurtad, tapos daragdagan pa sila ng pagiging kafir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Si Allah ay hindi magpapatawad sa kanila at hindi sila gagabayan tungo sa matuwid na landas. Ililigaw na talaga sila ni Allah. Bashiril munafiqina bi anna lahum madhaban alima. Bigyan mo ng balitaan mo ang mga munafik na para sa kanila ang masakit na parusa. Alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ang mga munafik na kinukuha nila ang mga hindi mananampalataya bilang mga kakampi. Sa halip na yung mga mu'min, mga mananampalataya, ang kanilang gagawing kakampi. So ito na nga, mudaharatul musyrikin alal muslimin. Pakikipagkampihan sa mga kuffar, sa mga musyrik, lalong-lalo na laban sa mga Muslim. Ayabtaguna indahumul izzata, fa innal izzata lillahi jami'a. Sila ba ay naghahangad, ang mga munafik ba ay naghahangad ng karangalan sa pakikipagkampihan sa kuffar? Huwag ninyo silang tutularan. Dahil tunay na ang lahat ng karangalan ay tangan ni Allah. Kung gusto niyo maging marangal, kay Allah kayo makipagkampihan. Sa mga mananampalataya kayo makipagkampihan, hindi sa mga kuffar. Nagagayahin ninyo ang mga munafik. Nagagayahin ninyo ang mga munafik. Hindi nga sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir, ya'ni, annal munafikina min hadihi sifa, fa innahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. So, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ang mga munafik, sila nga ay mayroong ganitong katangian. Sila ay mayroong ganitong katangian. Dahil sila nga ay naniniwala at tatalikod sa paniniwala. Kaya nga binalikan ko yung naunang aya. Kasi yung binabanggit dito ni Ibn Kathir, nandoon sa 137. Pero yung nabanggit dito sa libro, yung 138 lang. Ito yung tinutukoy dito. Ni Ibn Kathir rahimahullah na yung mga munafik, pabalik-balik sila sa iman at kufur. Hindi nga maaring mangyayari rin na yung munafik. Sa mga panahon na nananampalataya sila, maaring nananampalataya talaga sila, totoong nananampalataya. Pero mahina na kapag dumating yung pagkakataon na para sa kanila na timbang nila, na mas kapaki-pakinabang yung kawalang pananampalataya, dun sila babaling, balimbing. Kumbaga, kung saan may pakinabang sa Islam, Muslim sila. Kung may pakinabang sa kufur, doon din sila kakampi. Doon sila kakampi. Kaya sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, itong dahilan kung bakit ang kanilang mga puso ay tinakpan na ni Allah. Tinakpan na ni Allah ang kanilang mga puso, waliyadu billah. Na kapag tinakpan ng puso, ibig sabihin nito, ang puso na ito, hindi natatanggap ng gabay. Hindi natatanggap ng gabay. Katulad din doon sa Surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, na si Allah, kumbaga, tinakpan na ang kanilang mga puso. Wa ala absarihim gishawa, at sa kanilang mga paningin, ang tabing. So, hindi nila tatanggapin ang gabay sa kanilang mga puso, at hindi rin nila makikita ang gabay sa pamagitan ng kanilang mga pananaw o ng kanilang mga paningin. Thumma wasapahum bi annahum yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. At inilarawan ni Allah ang mga munafik na kumukuha sa kuffar bilang mga kakampi sa halip na mga mananampalataya. Bima'na annahum ma'ahum fil hakikati. Nang kahulugan nito, ang tunay talaga nilang kakampi ng mga munafik, yung kuffar, hindi ang mga Muslim. Yung kanilang pakikipagkampihan sa Muslim, inahayag nilang pakikipagkampihan sa Muslim for convenience na lang. For convenience.
So, maaaring may mga panahon na talagang nagpapakita sila ng pananampalataya, nakakaramdam sila ng pananampalataya. Pero kapag nakita sila ng pakinabang sa pagdikit sa mga hindi mananampalataya o paglaban sa mga Muslim, pagtakwil sa mga Muslim, doon sila. Katulad ng nangyari nga doon sa Ghazwatul Khandaq. Nung nakita ng mga munafik na napapaligiran na sila ng kuffar at yung Qurayda bumaligtad na rin, sa mga munafik talagang sila ay nayanig yung kanilang mga puso at mas gusto na nga nila na nandun na lang sila sa labas ng Madina. Sa halip na kasama ng mga Muslim na baka pag nakapasok pa ang kuffar, mapapatay silang kasama ng mga Muslim. So ganun na ganun ang kanilang mindset. Ang kuffar talaga ang kanilang kakampi. Yung nga, yuwalunahum wa yusirruna ilayhim bil mawadda. Yung mga munafik, ang mga kuffar talaga yung kanilang kakampi. Na sila ay nakikipagkampihan sa kanila at bumabaling sa mga kuffar sa pagmamahal. Sila talaga ang gusto nilang kakampi, yung kuffar, at ang kuffar talaga yung kanilang minamahal. Yung mga Muslim, kumbaga panikipbutas lang kapag may pakinabang doon sila. وَيَقُولُونَ لَهُمْ إِذَا خَلَوْا بِهِمْ, at sinasabi ng mga munafik sa kuffar kapag kasama nila yung kuffar, kumbaga kapag sila lang ang magkasama, إِنَّمَا نَحْنُ مَعَكُمْ. إِنَّمَا نَحْنُ مَعَكُمْ, sabi ng mga munafik, kami ay kakampi talaga ninyo. Sa inyo talaga kami kumakampi. Innama nahnu mustahziun. Tunay na kami ay nanloloko lamang. Ginagago lang namin yung mga Muslim. Yan ang sinasabi nila sa mga kuffar. Ginagago lang namin sila, nililinlang lang namin sila, niloloko lang namin sila. Kayo talaga ang aming mga gustong maging kakampi. Ay bil mu'minina fi idharina lahum al-muwafaqa. So ginagago lang daw nila ang mga mananampalataya sa pamagitan ng paghahayag ng kanilang pagkampi o pagsang-ayon sa mga mananampalataya. At sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, qala Allah Ta'ala, munkiran alayhim fima salakuhu min mawalatil kafirin. Sinabi ni Allah sa kanyang pagtanggi o hindi niya pagkakagusto o pagkamuhi niya sa pagkampi ng mga munafik sa mga kuffar. Doon sa Surah Fatir, verse 10, sa sinabi ni Allah, ayabtaguna endahumul izza. So nababanggit muli rito yung izza. Inahangad ba ng mga munafik sa mga kuffar ang karangalan? So tinatanong ito ni Allah sa mga tao. So inahangad ba nila ng mga munafik sa kuffar ang karangalan? Thumma akhbara ta'ala bi anna al-izzata kulluha wahdahu la sharika lahu. At pagkatapos ito ay ipinahayag ni Allah na ang karangalan lahat-lahat ay na kay Allah lamang. Singkabuan ng aya do sa Surah Fatir verse 10, sinabi ni Allah, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Sino man ang naghahangad ng karangalan ay na kay Allah, tangan ni Allah ang lahat ng karangalan. Na kay Allah ang lahat ng karangalan. So itong Surah Fatir, tugon din ni Allah doon sa kaninang nandoon sa Surah Nisa. Nga, thumma akhbara ta'ala bi anna al-izzata kulluha lillahi wahdahu la sharika lah. Kay Allah lamang ang karangalan at wala siyang katambal dito. Waliman ja'alaha lahu, at sa sino mang naghahangad ng karangalan sa pamagitan ng pananampalataya kay Allah. Sila ang mga tunay na may karangalan. Kama qala fi al-ayatil ukhra, katulad ng sinabi nga doon sa Surah Fatir, man kana yuridul izzata falillahil izzata jami'a, alhamdulillah. So yung karangalan, inahangad natin mula kay Allah sa pananampalataya at hindi katulad ng mga munafik na pabalik-balik lang sila.
Kung saan may pakinabang, nandun sila. Kung may pakinabang sa mga Muslim, nandun sila. Kung may pakinabang sa kuffar, nandun sila. Waliyadu billah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.